So, i-discuss ko ang iterative process or different kinds of loops such as while loop, for loops, and continue and break loop or statement. So, while loop starts with the while keyword and ends with a colon. With a while statement, the first thing that happens is that the Boolean expression is evaluated before the statement in the while loop block are executed. If the block or the Boolean expression evaluates to false, then the statements in the while loop block will not be executed. So, dumako na tayo sa ating ginawang code na or sample code, the while loop. So, first line is the variable declaration with the 0 value. Second line is the while loop statement na less than 10 ang kailangan niyang ma-meet na. And ipiprint naman niya ang I na mag-iterate every hanggang sa ma-reach na ang said statement. So, i-run natin ng file. So, ayun. Ang in-input or in-output niyang ng number ay 0 to 9 na number. Ba't hindi in-output ang 10? Kasi nga, i-iterate niya lang ang number if hanggang or before ma-reach ang Boolean expression or hanggang sa ma-reach niya ang false na statement. Kapag sumobra naman ang number natin, sample natin, mag-error or lalagpas lang siya or wala siyang ipiprint dahil hindi niya na-meet ang condition. So, para sa for loop naman, punta tayo sa ating code. The first line will be the print line na sinabi, only stop argument value for I in range 3. So, ang 3 dito is stop argument, which na mag-i-stop lang ito if na-met na yung or na generate na yung number ng value na ito. For example, 0 to 0, 1, 2 is yun na yung 1. Doon na siya mag-end sa 2. Kasi doon magsisimula siya sa 0 kasi minus 1 lagi tayo mag-start if nandito tayo sa mga values. Try naman natin i-run para mas maintindihan pa natin lalo. Sa only stop argument is pinakita ng sinabi ko na 0 mag-start sa 0, 1, 2, and so on. Next is the for I in range 2, 5 na nag-i-indicate ng start and step or start and stop. Mag-i-start siya sa 2 hanggang sa ma-reach niya yung before ng 5. Once na ma-reach niya na yung 5, hindi niya na i-execute yon or hindi niya na i-output yon. Next is the all three arguments ng start, stop, and step. Dito, 1 si start, 6 naman yung stop, and 3 naman yung step. So, bakit 1 at 4 na lang ang nakalagay dito is because that once siya nag-start and magi-step siya to
three steps. 1, 2, 3, 4. And i-output niya ang 4. And bakit naman hindi na in-output ang 6? Kasi lumagpas na yung step number ng or value to number 6, which is kapag nag-step pa siya ng from 4, lalagpasan niya na ang 6, kaya hindi niya na in-execute yon. So, dumako naman tayo sa the continue and break statements. The break and continue statements provide greater control over the execution of code in a loop. Whenever the break statement is encountered, the execution control immediately jumps to the first instruction following the loop to pass control to the next iteration without exiting the loop. Use the continue statement. So, punta na tayo sa ating Chrome. Andito na tayo sa Chrome. I mean, sa Visual Studio Code. Dito makita natin sa ating first line ang variable declaration with the value of 0. While statement is true. Line number 3 na print ng n, such as this, the iteration of n plus 1. Then line number 5 is the if n, dito na pupunta na ang break statement. If n is greater than 5 or na-met niya na ang condition, i-print niya na to and i-break niya na ang loop. So, run natin ang ating code. Yan, makita natin na nag-start siya sa 0, since 0 ang ating value. 1, nag-iterate, iterate. And nag-end siya sa 5 kasi value is greater than, value of n is already greater than 5. And that's